Panibagong revelasyon, Rocky Dawat ang pangalan sa Pogo. Sa pagpapatuloy ng paghalungkat ng mga otoridad, sa tinaguriang pinaka-notorious na Pogo Hub sa Porac, Pampanga, ay isa-isa din namang naglabasan ng mga ebidensya dito. Isa sa nakakagulat na nadiskubre nila ay mga papeles, na may letterhead ng Office of the President ng dating administrasyon. Ang naturang papeles ay isang appointment paper na may pirma ni dating spokesperson Harry Roque. Kinuha na naman ng reaksyon dito si Roque at agad naman itong tumanggi. Nag-apply ng Pogo yung mga investor nyo, Jing? 2019 at 2020 po, BPO sila. Pero anong nilalaro nila? BPO na, pero Pogo na, pero BPO ang iniling sa inyong in-apply? Nung una po, BPO eh. Bali, nung nabigyan sila ng permit ng FAGCOR, doon nag-issue na kami ng pero kailangan, meron kayong ma-objection kung binago man. BPO to Pogo. Dapat meron kayong no objection doon. Pero bakit napabayaan? Actually, sila na po ang nag-evaluate kung pumasa po sa kanila sa FAGCOR or NAI. Mayor, meron ka bang sulat sa FAGCOR na nagre-reklamo ka na Itong 2022 natin This 2022, wala po kaming na-issue any application. So nakalampas yung Pogo, Wala po silang request. walang coordination sa Sangguniang Bayan na kailangan kung siya dinisregard kayo, hindi kayo Naka-take note na po sa amin po. kayong investor sila, di ba? kaya hihingi po natin yung kopya ng resolution nila, kahit anong basa ko doon sa resolution, wala naman nakabanggit na Pogo dyan eh. Sina? Wow. Sino yan? Ito meron din sagutin ko eh. Isang compound yan, private property. Nagpunta yung investor sa kanya, di ba, Rene? Dapat, kung talagang pinagmamalasakitan niya yung mga Kapampangan, yung bayan ng Porac, dapat tinuruan niya to kung mga inchikma to, kung ano mang gasyon itong mga investor na to, dapat i-briefing niya yung sa batas kasi lupa niya ang paglalagyan, di ba? Hindi siya pwedeng magtago, hindi siya pwedeng magwalang ibo. Lupa niya yan eh. Whatever, anak niya yan, o siya, may sagutin siya dyan. Ba't ka tumanggap-tanggap ng investor sa compound mo? Ang taas ng pader, may barbed wire pa, 3 yung security bago ka makapasok sa loob. Ano, tinotolerate niya yung gano'n? Yung posibleng hindi niya alam yan, labas-pasok siya dyan. Dapat, in-inform niya mo yung LGU. O ito, may investor tayo dito, malaki na gagawa silang mga yan, BPO, Pogo, whatever. Hindi. Nilayas, nilakad niya, pinabayaan niya eh. Diba? Kailan ang muli mong dalaw doon? Actually, years na po, Nay. Ilang taon na? 3 years po siguro. Nung una, siyempre nagko-construct pa lang sila na... Nag-ano ba kayo dyan? Nagkasama ka ba sa ribbon cutting dyan? Hindi naman po, hindi kami na-invite. Baka sumama kayo sa So, 3 ribbon years cutting. ka nang hindi pumapasok doon sa loob? More or less po. Wala bang... Buti, investor sila inaprobahan ng licensing officer yung negosyo na yung investor na yan, dapat maging business friendly tayo, di ba? Dapat inimbita ka sa groundbreaking, binara ka sa groundbreaking, doon sa pagbubukas, dapat ang LGU, naka-invite yan. Ibig mo sabihin, sa groundbreaking ng mga building, sa blessing, sa pag-open, wala siyang pakialam sa LGU, hindi kanya inimbita. Ang laking negosyo niya. Diyos ko, parang ayalan na yun, yung investment nila, ang laki-laki. Hindi ka nila in-inform. Hindi umpisa pa lang, wala na silang respeto. Walang nangyaring ganun. Actually, wala akong invitation on the groundbreaking. Hindi mo nakita kung sino yung may-ari, investor siyang malaki, hindi mo siya nakilala o kilala mo? Kilala mo yung may-ari? Yung representative lang po. Representative, yung utusan lang. Hindi yung mismo may-ari. Hindi po. Secretary or ano niya? Kumari niya, yung Pilipino na yan na representative na may-ari. So, minsan, hindi mo nakita kung sino yung member ng mga korporasyon. Hindi mo na-meet yung may-ari. Wala. Hindi man, Nay. Hindi mo nakausap. Hindi, Nay. Nandito si, on record, nandito si Rene Romero sa Pancham, yung sa Pampanga Business, no? Association natin. Siya mismo, sinasabi niya na hindi niya, kasi lahat ng investor, mapa-Chinese ka, mapa-Koreano ka, mapa-lahat ka, basta tumuntong ka sa province of Pampanga, dapat, at may policy kayo, dapat i-register sa Pancham, di ba, Rene? Tapos sinabi mo sa akin kanina, sa likod, hindi mo alam yan. Ilang years na yan, pero never silang nag-register sa inyo, di ba? Wala.
Di mo rin alam. Opo, Nay. Normally po, pag may malaking investor na pupunta dito sa Pampanga, bumibisita sila sa Chamber of Commerce office. Pampanga Chamber, Kung oo. hindi man po, nag-meet kami somewhere para magkakilala kami. Ito po, nalaman na lang namin nung lumabas yung balita na News. meron palang malaking puko dito sa Pampanga. Kainit-initan po ng Porac. Kainit-initan po ng Bambanon. No? Yun po ang minomonitor namin. Ngayon, ayun po, nabigla na lang po kami. No? Tapos po, naririnig namin yung ibang mga balita, kagaya ng local government unit ng Porac, na yun nga po, wala palang business permit. Hindi, meron. 10,000 na yun. Po, hindi kami naka-syudad. Binabantayan po yun. Hindi kami po makapag-operate. Oo, kasi kayo Pampanga Chamber. Hindi yung dapat tutulungan niya yung LGU sa mga investor natin. Kasi kayo nga yung sa business sector, di ba? Opo, Pampanga kanina Chamber. po, nabanggit ko rin na itong POGO ito sa Porac, wala po kaming nakuhang benepisyo dyan. No? Na taga Pampanga na kumita dyan o nakapagnegosyo dyan. Wala, Nay. Mayor Jing, kausap ko si Kapitan. Andi ba si Kapitan ng Santa Cruz Porac? Wala, no? Si Kap? Nagkausap kami kasi siya yung witness doon sa ginagawa ng PAHO na buksan lahat yung 40 building. Siya kasi ang witness para kung ano yung nakita doon, pipirma siya. Lahat ng building pero hindi pa sila tapos sa kadami ng mga building. Sabi ko, Kap, ano ba yung alam mo tungkol dito? Nay, ang barangay namin, saradong matas na bakod, may barbwire pa, wala mga access sa barangay Santa Cruz. Mataas ang bakod, may barbwire pa, wala siyang access ni Barangay Roads going sa Santa Cruz Porac. Pero ginagamit nila sa news nila Santa Cruz Porac. Pero wala naman siyang access. Wala, parang na-isolate yung Barangay Santa Cruz. Pero, yun lagi ang sinasabi. Yun lagi, sabi ko, Kap, ano bang alam mo dito? Nay, wala akong kaalam-alam, pati ang loob. Hindi ko nakikita. Di siya nagpunta kami, nagulat na lang ako nang tinawag ako ng PAHO para mag-witness. Unang gate, may una siyang gate. Pangalawang gate, meron na namang gate. Meron na namang pangatlo. Tapos may CCTV camera pa. Tapos may mga German Shepherd pa sila. Anong klaseng negosyo yun? Ba't ka magkakaroon ng German Shepherd sa loob? Bakit maraming dugo-dugo sa mga kwarto? Bakit marami kang panghasing? Bakit marami kang pampano? Bakit marami kang... Kumbaga, nagulat niya daw si Kapitan. New elect siya, bago siyang elect. Si Kapitan bagong elect, di ba, Jing? Pero yung dati daw, wala daw iniwan na record. Wala daw zero, as in record yung... Di alam nga kung may barangay permit eh. Wala. Yung dinisregard ng munisipyo, lalo na siguro walang barangay record. Kasi hindi nila rin i-recognize. Hindi nila nire-recognize ang mga nanunungkulan. Bakit ganon? Dapat hindi sila ganon. Yung respect sa mga nanunungkulan, di ba? Pero akala mo sino sila? Akala mo kung sino sila? Ikaw Pilipino, Kapampangan ka, taga Pampanga ka, mayor ka, hindi ka pwedeng pumasok? Anong klaseng tao sila, di ba? Pag-ari na ba nila Porac, Jing? Ha? Binigay mo na ba yung Porac sa kanila? Di ba? Bakit parang sila yung mayor? Bakit sila yung boss? Bakit sila lahat yung may nasusunod? Board member, John, patawag mo dito, leader yung anak ni Perto Cruz. Si Perto Cruz, magpaliwanag sila dito sa nangyari na to. Yung hindi nila pag-respeto sa LGU, sila ang may-ari ng lupain nito, nakikita nila lahat kung anong activities ng negosyo na to, dapat sinabihin yung mga investor niya kasi sa kanya lupa yan. Dapat pinakilala niya sa mayor, sa LGU, sa mga mamamayan, sa kapitan, ito may investor ako, ito yung negosyo nila, ito. Hindi yung mismong mayor, mismo yung mga tao nanunungkulan, walang makapasok dun sa lugar niya, sa compound niya. Naka-isolate yung lupain niya. So, kailangan patawag siya, mag-explica siya, bakit nangyari to, bakit hindi sinasabi ni Mayor Kapil, zero siya, wala siyang alam. At wala siyang alam na nag-operate ang Pogo doon, kasi hindi sila makapasok. Wala bang ibang daanan niya maliban dun sa entrance sa Wala. Angeles City? Yun lang Wala. ang entrance. Yun lang. Yung bang bakod niya, nag-apply sila ng fencing permit, engineer? Kasi may fencing permit yan supposedly. During that time po, nakabakod na before I assume office po.
Ano? Nakabakod na po. Ano kung nag-apply sila ng building permit, nakabakod Oo, na? nung pa po nga, nakabakod na. Pero Glenn, walang access sa barangay sa Santa Cruz. Wala po na Nagkasampa nakapilimita. tapos may babuhay pa. Parang ang garrison eh. Parang nga siyang kampo. Parang siyang camp. Rene, parang siya yung puntahan ng Aguinaldo. Parang ganun. Ay, siya talaga. Parang, ano ba to? Oh, kasi nagtataka lang ako, doon sa application nila sa building permit ninyo, ay sa business permit, ang nakalagay na empleyado, 2, 4, 7. Dapat Glenn, naginala na kayo doon, Vice. Dapat Diba? nagiging ka na doon eh. Kasi sa nakakita ng ang laki ng negosyo nila, 2, 7 yung nakalagay na empleyado nila. And you cannot, sabi nga ni nanay, hindi pa kayo naghinala na 7 yung empleyadong sinusulat nila. Eh alam nyo naman, I'm sure nakakatanggap kayo ng balita na hindi lang hundreds, libo yung nagtatrabaho dyan, di ba? Meron kang karaoke yan eh. Karaoke, meron convenience store. Pero walang nagtatrabaho mga kapampangan yata. At saka, Jun, paano nakapasok lahat ang materialis na to, 40 buildings? Paano nakapasok doon sa compound na yon na walang nakakita? May container ba yan? Kasi hindi mo naman may sakay sa ordinaryo pick-up yan, di ba? Mga pumapasok, come and go, mga container van. Hindi biro-biro yung mga materialis na ginamit sa 40 buildings. Malaki yan, malaki. Kasi pwede ka naman magpagistino ng PNP Yun personnel ang yan. dapat nag-report na Sabihin eh, mo lang, di ba? there are Dapat reported, nag-report ganito, na yun. ganito. Kasama mo yung Pwede na lang. mo. Kung Tapos hindi ka pa-implement mapasok, mo yung- pwede ba naman? Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Joy Salon, grabe ang Duterte legacy, dapat imbestigahan lahat ang Duterte family pati na yang si Roque. Pahayag naman ni Ronald Queres, yan ang tunay na authentic na papel, huwag ka nang magkaila Roque, spokesperson ang nakapirma at pangalan mo ang nasa dokumento. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Raul Magbantay, lumalabas na ang totoo kung sino ang mga protector ng Pogo. Kaya pala full support siya ni Alice Go. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.